Magandang araw mga kapantasya. Isa na namang araw para magbukas ng mga kwento na hindi kayang sabihin sa iba. Pagnanasa o mga pagkakamali o isang lihim. Isang lihim na hindi kayang isiwalat sa mga taong nakapaligid sa'yo. Walang panghuhusga rito, kaya't makinig sa mga kwento ng iba at baka sa mga kwentong ito ay may makita kang pwedeng magpagaan sa iyong nararamdaman. Ako si Miss Ina at samahan niyo ako sa kwentong pinamagatang Obsessed Ako kay Clarissa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gusto ko na naaamoy ang pabango niya. Gusto ko ring makita ang mahubog niyang katawan, pati ang makinis at maputi niyang balat. Hindi ako tumigil hanggang sa naangkin ko ang pinapangarap ko. Ako si Gino. Isa akong delivery boy ng tubig, tubong Bicol at 28 anyos na. 5 taon ko na rin trabaho ang pagde-deliver ng tubig. Wala rin akong asawa pa. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Hindi naman kasi ako gustuhin ng mga babae. Simple lamang ang buhay ko dati. Tamang deliver lang ng tubig hanggang sa may lumipat na bagong kapitbahay sa amin. Siya si Clarissa. Meron silang maliit na tindahan. Inutusan ako ng amo ko na mag-deliver ng tubig sa tindahan nila na agad ko namang sinunod. Unang beses kong nakita si Clarissa, sexy siya, maputi, mahinhen at maganda. Unang beses ko ring naramdaman na tila may nabuhay sa pagkatao ko. At ito ang pagkalalaki ko. Hindi ko maiwasang tignan ang maganda niyang katawan sa tuwing tatalikod siya upang kumuha ng pera pambayad sa akin. Laging ganun ang tagpo. Pasimple ko siyang sinusulyapan at lagi naman siyang ngumingiti na tila nangaakit. Lumipas ang ilang linggo, dumating sa puntong hindi na ako makatulog sa gabi kakaisip kay Clarissa. Pinagpapantasyahan ko rin siya, na inaangkin ko siya habang nakapailalim siya sa akin. Kinaumagahan ay palaging ganun ang tagpo. Sinusulyapan ko ulit siya at sinusuyod ko ng tingin ang katawan niya na tila nagpapabaliw sa akin. Alam kong napapansin na ni Clarissa ang malalagkit kong titig. Ngunit kahit kailan ay hindi niya ako nagawang sitahin bagkus nginingitian niya pa ako pabalik. Minsan pa nga kahit walang deliver ng tubig ay nagpupunta ako sa tindahan ni na Clarissa. Para bumili lang ng kung ano-ano, masilayan ko lamang siya. Sa tuwing umuwi ako sa bahay ay lagi akong nagkukulong sa kwarto. Nandoon kasi ang mga litrato ni Clarissa. Lagi ko kasi siyang kinukuhanan ng mga litrato patago kapag hindi siya nakatingin. Pangarap ko talaga si Clarissa. At mababaliw ako kung hindi ko siya makita ng isang araw. Kahit minsan sa pamamalengke nila ay lagi akong nakasunod ng patago. Lagi kong sinasamaan ng tingin ang mga lalaking ngumingiti at tumitingin kay Clarissa. Ako lang dapat ang may karapatan na tumingin kay Clarissa. Hanggang dumating ang araw na nakipagkilala na siya sa akin. Nais niya raw kasing malaman kung ano ang pangalan ko at gusto niya rin daw makipagkilala sa mga tao dito sa amin. Nang marinig ko ang sinabi niya ay agad kong inabot ang palad ko bilang tanda ng pagpapakilala. Inabot niya rin ang palad niya. Nung mga oras na nagtagpo ang aming mga palad ay tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko napigilan na halikan ang kamay niya. Nabigla siya pero wala siyang nagawa kung hindi ay ngumiti. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon. At hanggang ngayon ay inaamoy ko pa rin ang palad ko. Nagbabaka sakaling maamoy ko pa ang amoy ni Clarissa. Ang isipin pa lang ang amoy niya ay tumitigas na naman ang aking pagkalalaki. Aminado kung hindi ako kagwapuhan pero meron naman akong ipagmamalaki. Malaki ang alaga ko. Sa tansya ko ay nasa 7 pulgada ito. Kailangan ko na naman magkamay habang hawak ko ang litrato niya
para mailabas ang init ng katawan ko. Matapos kong paligayahin ang sarili ko ay pinunasan ko na ito ng damit. Pinangako ko sa sarili ko na maaangkin ko rin si Clarissa. Kaya gagawa ako ng paraan para mangyari yon. Kinaumagahan habang papunta ako kina Clarissa para mag-deliver ng tubig ay may dala akong bulaklak para sa kanya. Binigay ko yon kay Clarissa at nagustuhan niya yon. Araw-araw ako nagdadala ng bulaklak sa kanya hanggang sa dumating sa puntong hindi na ako kontento sa nakikita ko lamang siya. Kaya gumawa ako ng paraan para mapanood ko siya. Binigyan ko si Clarissa ng isang teddy bear. Tuwang-tuwa siya nung binigay ko yon sa kanya. Hindi niya alam na sa loob ng manika na yon ay may nakatagong kamera. Mula sa screen ng aking telebisyon ay nakikita ko ng malinaw si Clarissa. Para ko siyang nakakasamang matulog sa kwarto dahil sa pinapanood ko. Hanggang sa isang gabi ay nagulat ako nang biglang naghubad si Clarissa sa harap ng manika at tumingin at ngumiti na tila nangaakit. Dahil dito, hindi ko mapigil ang init ng katawan ko kaya agad akong naghubad habang pinapanood ko siya. Ngunit hindi ako nakontento kaya lumabas ako at pumunta sa kalapitbahay ko, kina Clarissa. Sarado na ang tindahan nila ng mga oras na yon dahil medyo malalim na rin ang gabi. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para kumatok sa pintuan nila. Nang bumukas ito ay lumabas si Clarissa. Nakabistida ito ng manipis. Nahuhulman ito ang masagana niyang dibdib, pati ang makurban niyang katawan. Tinitigan ko siya ng maigi, nang walang kurap-kurap, at sinunggaban ko siya ng halik. Hayok na halik. Hindi niya itinanggi ang mga halik na ito, bagkus ay gumanti rin siya ng mas gutom na halik na lalong nagpainit sa akin. Sinandal ko siya sa pader at doon ko pinagsawaan ang labi niya, pagtapos ay inaya niya ako sa silid niya para doon ituloy ang aming gagawin. Pagsara pa lamang ng pintuan ay agad ko ulit siyang sinunggaban ng halik habang naglalakad papunta sa kama niya. Hinawakan ko lahat ng parte ng katawan niya na pinapangarap ko lamang noon. Ngunit ngayon ay maaangkin ko na. Hanggang sa lumalim ang halikan namin, kasabay nun ang pagpasok ko sa loob niya ng dahan-dahan. Hanggang sa paglabas-masok ko sa kanya ng mabilis. Pinagsaluhan namin ang init ng aming katawan noong gabing yon. Hindi ko mabilang kung ilang beses namin yun ginawa. Lumipas ang ilang linggo na walang araw na hindi namin ginagawa yun ni Clarissa. Kahit nasa tindahan siya ay ginagawa namin yun ng mabilisan habang walang bumibili. Kahit sa damuhan kung saan kami abutan ay ginagawa namin yon. Napapasaya ko siya, napapaligaya niya rin ako. Dahil bukod sa maganda at sexy, ay aminado kung magaling siya sa kama. Minsan, siya pa ang nagtuturo sa akin kung paano ang gagawin. Pagtapos na ako mag-deliver ng tubig ay pasimple akong pumupunta sa likod ng tindahan nila para puntahan si Clarissa. Tinataon ko na walang bumibili para maangkin ko siya. Hinahalikan ko siya ng madiin. Halik na parang wala nang bukas. Pagtapos, papagapangin ko ang halik ko pababa sa panga, leeg at sa malalaki niyang dibdib. Nagiiwan rin ako ng marka sa mga yon. Nasisiyahan ako sa tuwing nakikita ko na may marka ako sa katawan ni Clarissa. Pakiramdam ko ay pag-aari ko siya. Hanggang sa lumuhod ako sa harap habang nakaupo siya sa mesa. Tapos ay ibinuka ko ang mga makikinis niyang binte at itinaas ang bestida niya. Hinubad ko ang manipes na saplot na tanging nagtatakip sa kasalanan niya. Nilantakan ko ang pagkababae niya at kitang-kita ko sa mukha niya na gustong-gusto niya ang ginagawa ko. Hindi ko yon tinigilan hanggang sa magsawa ako. Pagtapos ay pinosisyon ko ang sarili ko sa gitna niya. Nang walang habas kong pinasok ang sandata ko.
Mayroon lamang manipes na pulang kurtina na tumatabon sa amin upang hindi kami makita sa labas ng tindahan. Pinagsawaan ko ang pagkakababae niya. Pagkatapos ay sabay naming naabot ang rurok ng tagumpay, inilabas ko sa loob niya ang lahat ng likido na nanggaling sa akin. Pagkatapos naming gawin ay dahan-dahan akong umalis sa tindahan para mag-deliver ulit ng tubig sa iba pang tindahan. 3:00 na ng madaling araw nang makauwi ako galing kina Clarissa. At tama ka, ginawa na naman namin iyon. Maya-maya lang ay magbabiyahe na ako kaya nagpahinga na muna ako. Papunta na ako kila Clarissa ng umagang yon, pero nagtaka ako kung bakit hindi siya ang nagtitinda kaya tinanong ko kung bakit wala siya. Nasaan si Clarissa? Si ate ba? Umuwi na ng Maynila sinundo na ng asawa. Nagulat ako sa nalaman ko, ngunit hindi ako nasaktan. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko nga ba talaga minahal si Clarissa? Katawan niya lang ba talaga ang minahal ko? O parehas lamang kami na pinagsawaan ng isa't isa? Ilang taon na ang lumipas. May asawa na ako at magdadalawa na rin ang anak ko. Nag-resign na ako bilang delivery boy bagkos ay naghanap ako ng mas maayos na trabaho para mabuhay ang pamilya ko. Kung tinatanong niyo ko kung ano ang balita ko kay Clarissa, ay wala. Wala na rin akong balak alamin. Sarado na rin ang tindahan nila at lumipat na sa ibang bayan ang pamilya niya. Marami akong natutunan sa sarili ko ng araw na umalis si Clarissa. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangan kong magustuhan at kailangan kong makuha. Kaya lahat ng kalokohan ko sa kanya ay tinapon ko na. Mga litrato niya ay sinunog ko na. Inayos ko ang sarili pati ang isipan ko. Hanggang ngayon ay nananatiling sikreto ang nangyari sa amin ni Clarissa. Masaya na ako sa asawa ko at kontento. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Nawa ay marami kayong natutunan.